Kaban na mayong adlaw, welcome na usab sa itong programa nga department. Focus ko din itong makauban na ang nagkaliya mga department managers sa lokal nga mga buhatan na dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro alang usab sa pagpaabot sila mga gihingos gani nga mga programa ug inisyatibo alang sa kayuhan sa kinabag-ang katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini day si George Bacos gikan City Information Office ilalom sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ingon man sa papangulo sab sa tong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karong edisyon sa ato ang Department and Focus ato ang makauban ang ato ang department manager no sa City Environment and Natural Resources kon CLENRO no City Local Environment and Natural Resources Office din sa atong Dakbayan Sir Engineer Armen Cuenca. Welcome back sa atong Department and Focus Engineer and imong pagpanibaya sa atong mga suking tigpaminaw o tiglantaw. Mayong bundag George no. May buntag usab sa tanang tigpaminaw kay nakahukap pa ni sa Strong Radio. Yes. No? Og sa tanan pod nga gasunod sa programa pilagi sa social media diya sa atong Cagayan de Oro City Information Office nga page. Good morning sa tanan. Yes, no karon maki-update na pud mi engineer no. Kumusta ang ato ang CLENRO karong mga panahon ug sa mga programa ginasatibo nga ato ang gihingos gana karon. Siguro una-una karon engineer, kumusta ang CLENRO no? Daghan challenges no ang CLENRO kay usa ka opisina nga dako-dako og scope. Yes. Matod pa nila from ridge to ref. So problema sa dito sa Kalasangan, problema sa kayitaan sa mga timberland, ancestral domain, dayon mudagan din ta dinhi sa atong kasubaan, problema sa mga illegal mining, problema sa mga illegal nga kining sand and gravel, problema sa kining abot sa sentro, anti-pollution sa smoke belching, o uban mo sab ang mga kining mga discharges sa mga industries sa panimalay. So under po na sa atong opisina ang pinaka maayo nga isyu alang sa politika nga mo'y ilang gagamiton aron nga ibatok nato ang problema sa basura. Yes. Basura kay ang basura man gud kada adlaw maka-generate og basura. So kung naisipyat na pag sipyat sa pagkolekta anang usa ka adlaw, wala na daghan na kayo. Dako kay na siyang buluhaton, dako nga tulubangon sa katawhan. Kay lagi ang basura kuan man siya. Kada adlaw maka-generate ta. Nya hisgutan nato kung pila ba di ay ka kilo ang ma-produce sa usa ka tawo sa taga Cagayan matag adlaw. Nya dayon munang iyon ko nga patsada kay ni siya nga i-issue sa politika. Kita'y bisan og di na mao pero malagi ato mang departamento ang concern, so kita gyud ang manubag no, kita gyud ang mo reply sa tanan nga mga ibato sa administration. That's right. Pinsab ang problema sa kanang nay mga mo reklamo kay baho iyang silingan sa CLENRO ya po no kay ngon. So muna nga taas-taas dako ang scope sa trabaho sa CLENRO, unlike other departments na concentrated lang. Focus gyud isa ra sample kung assessor real property assessment. So kung treasurer po collection, yes. Kung civil registrar registration ra gina sa natawag sa namatay sa kaslon. So kanara. So unlike sa atong department nga dako labihan kay dako o very challenging labi na kay ang isugatanan ang atong kinaiyahan nga mao gyud ang kanabang patok sa panahon labi na sa kining atong experience na nga climate change. Bitaw. Sana nini karon nang hilabihan nakainit ato ang nakuan sa dunay El Niño, of course approaching ang summer, grabe gyud ang kainit, di ba? Pag human ani grabe na sabling nga baha. Yes, so kina no kining mga hilisgutanan gabahin sa kinaiyahan o sa ato ang palibot murag dira gid na muhan-ok tanan sa CLENRO no.
kini importante sab kaayo. And of course, aside from this engineer, as ato ang ka-mention about sa atong kinagihan pag-amping, pagpreserbar sa kung unsa ang anaa nato karon og siguro man pag-rehabilitate niini unsa sa ato ang strongly good nga gina-advocate o man gina-support usab nga programa ang kining Earth Hour, which is happening this Saturday. Nagsuporta gyud ang ato ang local government unit dinhi sa ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. So natay programa nga ipaygayon dinhi sa ato ang Dakbayan, engineer? Yes, ug mga adlaw ang World Earth Day, no? Earth Day, no? Nga nasugdan na siya sa Australia man siguro na. And then naghantod nga tibok kalibutan yun yada. Kay ang tuyo niya is to decrease the carbon emission. Kay mo man hinungdan sa climate change. Yes. Grabe na gyud ang carbon emission nga nasa atong kawanangan nga nakasamot og kainit, no, sa atong palibot. Mo nang gitagaan og usa ka adlaw ra gyud nya usa pa gyud ka oras, grabe ka gamay. Pero dako kayo siya og epekto, ilabi na kung dili mo andar ang mga kining kompanya, no, nga mag-produce og kuryente sulod sa ka oras. Walay carbon emission nga ipagawas gikan sa imong mga suga, no. Muna nga kami nag-aghat sa atong mga kaigsuonan sa Cagayan de Oro. Bisan pa mangyali, no, sa outside Cagayan nga nakadungog na ng atong programa karon nga atong palungon ang atong mga suga sugod alas 8:30 sa gabi paingon sa alas 9:30. Kato lamang ang non-essential. Yes. Kay lagi problema man kung palungon nato ang mga essentials. So simba ko kung naikawatan so di nato makita. So ang sa hospital po. Essential man na di man angay palungon. So ang amo lang isangyo is katong non-essential atong palungon aron ni makatabang ta nga makaginhawa gamay si Mother Earth bisan kana lang adlaw. Bitaw, no. Unya kini engineer ato ang programa dinhi sa atong Dakbayan ipahigayon sa My Kiosco, no, which is last ipahigayon ni siya gyud, no, regularly sa tibuok kalibutan every last Saturday of the month, no. Yeah. Sa ato sa Cagayan dinhi sa ato Cagayan de Oro City, ang atong program atong gihimo diha sa Kiosco Kagawasan, no. Diha ta magsugod og alas 7 sa gabi, no. Doon natay gamay programa, dunay ecumenical prayer nga pagahimuon o mga speeches usab, no, sa mga suporta gikan sa atong mga partners. Dayon pagahimuon na dayon ang 1 hour nga pagpalong sa atong sugang dagitab, labi na dinhi sa atong Isilina Bridge. Pwede mo na palungon. Yes. Ang atong mga parks, no, palungon nato. Ang City Hall siguro naalay dili palungon kay simba ko kung for security purposes. Yes. Pero atong naandan nga mga suga nga ipasiga nga tanaw nato nga pwede ra ni palungon siya. That's right. Aron niya kwan. Ang mga establishment sab, no, nga naa palibot sa Divisoria ato na silang gipasulatan nga mo participate sa Earth Hour. Pinagi sa pagpalong sa ilang commercial bitaw kanang sana ang mga signboard, mga signage, no. Pwede mo na palungon, no. Maka-save pa sila sa ilang electric bill. That's right. Nya dayon ang tanan pod barangay official, barangay captains gisulatan pod nga pinagi sa DILG nga mag-participate sila sa Earth Hour. Pinagi sa pagpalong sa mga non-essentials nga mga suga sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. No. Yeah, we encourage usab sa ato ang mga kaigsuonan dinha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay no to join us with this campaign sa pag kining reduce sa ato ang carbon footprints or kining emission nato in just 1 hour kay dako na kanang ikatabang to breathe, no, makaginhawa ang ato ang kinaiyahan gikan sa carbon emission nga maskin isa ka oras, no, nga ato ang ipahigayon. This is campaign nga to really kanang kuan engineer ba, no, pamathon or kining aron mas makaibalo ang mga katawhan, not just siguro sa during sa Earth Hour but kita pag minimize, no, sa kining ato ang carbon footprint sa pinaagi sa kini siya, no, usa sa mga campaign ang kanang non-essential kunang like for example dira maskin ginagmay sa inyo mga panimalay kung dili ka siya importante, kung dili kay siya gamitonon, pwede na to i-switch off, no.
Tinuod, mo gani na nga hangyo sad ta sa atong mga kauban City Hall na empleyado. Yes, yes. Nga kini siya is initiated by the LGU no sa ato kita LGU Cagayan de Oro. Nya kita sakop ta sa bureaucracy. Nya unta usab ta kita nga mga empleyado mo suporta pinagi sa pagtuman sa pagpalong sa atong mga suga sa atong tagsa-tagsa ka panimalay kay ngilang tanahon na makadungog ang mga silingan nga ang City Hall ng kampanya nga palungon ang suga nya dayon wala ang taga City Hall nga silingan niya grabe haya pareha ra gyapon na sa isugutanan sa basura no nga dapat maguna taga City Hall. So mo na no nga once again karong Saturday which is our last Saturday of the month sa Marso na ipahigayon atong programa. Welcome sa mga musaksi no sa atong ipahigayon nga kining seremonya ug ngun man campaign no og programa dira sa may Kiosco no sa Divisoria and of course ang ato usab nga mga kabarangayan dinha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay no sa pag-support na highly encouraged to support this campaign kay lagi dili lamang ni dinhi sa atong dakbayan but all over the world nya kini this is a way of supporting this kining cause no sa ato ang tibok kalibutan no campaign usab sa pagpangga sa ato ang kinaiyahan. And dirita siguro engineer sa kasaulugan pa usab ugmang adlawan no which is sa inyong hapod ni nga kining part no sa Clenro ang kining World Water Day. So unsay ato ang of course this is a commemoration no sa pag-amping sa ato ang kining water sources sa ato ang kaabunda sa tubig. So unsay mga programa nga atong gihan-ay ni engineer? O sunod siya no nga celebration ugma ang World Water Day nga labi na kay ang atong syudad karon nagatubang sa dakong problema sa panubig. Yes, init kay nga hilis-gutanan. Init kay nga hilis-gutanan. Dayon atong i-celebrate ugma. Pero lagi ang problema sa tubig wala pa may labot ang syudadana. That's internal problem between sa water district o kining iyang supplier. Pero ang kibali ang maigo ana nga problema kita man. Yes, because mao nang ang syudad di sa Chicha pwede na pasalamat yun kang Mayor Clarix nga iyabang ipakalma ang mga tawo nga mo kabalaka kay di lagi na may tabo kay andam ang syudad sa pagtubag in kaso kung di nin duha magkasinabot. Kay na may police power ang atong city mayor. Unang ugma instead of magisgot ta sa tubig nato dinhi sa Cagayan atong limpyuhan ugma ang atong Cagayan de Oro River. Una nga natay kung nakabantay mo makalabay mo diya sa may Jarurha Bridge dito sa Marcos Bridge daghan-daghan na pod ang kining water hyacinth kanang water lily nga nanubo. Ato na siyang kuhaon og mga adlaw. Although kana siya dunay importante nga role sa atong tubig sa suba. Pero kung masobrahan na, di dapat maayo. Makaklag manggod sa sa flow sa atong tubig. Kay ang water hyacinth gidesign na sa Ginoo naturally to filter sa mga heavy metals. Kung inyong nabantayan, observant mo, ang water lily naa siya daghan mo concentrate sa kining mga kanamitang exit nga mga kanal paingon sa suba. So nana siya gaabang diha. So inyo lang i-observe diya na siya gaabang. Tungod kay ang heavy metals from sa atong household, sa tanan, ikan sa kanal, ikan sa drainage nato, nga paingon sa suba. Iyan ang dakpon, iyan ang salaon. Aron ang mugawas niya na wala okay na nga tubig. Pero lagi kung sobra kadaghan maka daot na pod. Murabag natural law ba nga. Kanang kung masubrahan di na gid maayo. Di maayo. So muna nga ato siyang i-remove ugma igatong gitunong sa World Water Day aron nga pagpakita nga kita naning kamot gyud no, nagtabang gyud, nagpakabana aron nga malimpyo ang atong suba. That's right no. And of course kining ato ang mga hyacinth
dali ra kay ni sila mudaghan man gyud paspas kayo. Kinahanglan gyud siya nga makontrolar usab aron nga ang flow sa tuang Cagayan River magpadayon gyud no, kining arong dili mag-stack up ang kuan kay sometimes kung kini og naay mga kining mas maka-add pa no sa pag-clog kung aduna pay mga basura nya na pay hyacinth no, so inana nga kinahanglan nga makontrolar po ang ilahang pagdaghan ini. Totally di man sa hot down tanan o kuha kanto ramang maka naa sa ato ang kining waterways gyud no nya. With this engineer, speaking of sa ato aday tuod nga kining Cagayan River, sa last na mong interview ni Kagawad Roger Abaday, aduna siya gihimo nga technical working group or kining ad hoc committee no nga to oversee katong mga illegal miners dira sa tong mga kabukiran, which is sa kataho pod wala dai sa atong part na dai sa kining pikas nga mga Upol no munisipyo nya maglisod ta, which is lisod ta og kining kuan kinini ang pag-manage of course nasa Upol, pero kita apektado putan sa Cagayan de Oro. Kumusta na update on niya ato engineer? Apektado gid ta kay kuan man kining naaman kita may nasa downstream. Downstream. Unya ang nakapaitan ni kay sa gigayon nimo ang illegal miners nasa Pikas Tampi no? Nga outside sa atong political boundary. Munang ang color sa tubig sa ipunan brown. Okay. Tungod na sa ilang activity. No? Unya munang ako kita pasangilan. Kay sangalan nga Ipunan River. Pag yan Ipunan River, Cagayan na. Unay wrong lugar nga connotation sa mga tao. Na basta nga ni Ipunan River, Cagayan. Pareha gyapon sa Cagayan de Oro River. Cagayan, pero ang Pikas biana bukid nun. So munang akong gipasusi ang kanang yung gikan sa Ipunan, brown naman na, gikan niya sa Bulwa, Pasaka. Paingos tumpagon. Pag-abot ni mos tumpagon, ang left side, kung magatubang ta dito, ang left side tinaw. Okay. Ang right side mo ay katong lubog. Dayon magsagol na day na. So buot pa sa buot ang lubog dili gid ato gikan. Yes. Dinhi gid Pikas. Sa ila gid. So munang monitoring. Na natay daghan na report sa MGB-DNR. Ilan na pong napailan ng mga kaso ang mga illegal miners. Naapoy katong sa last December nga atong na report sa komitiba ni Kagawad Abaday. Daghan involved no as alleged. Yes. Kay wa man ta kita based man ta sa report lang nga gihatag sa ato sa atong spy dito. Naay mga sa iyang gi-allege siya nga kining nang ang barangay involved, ang kining Philippine Army nga naka-station dito involved, ang police involved. So muna yung mga allegation. So munang gipatawag ni Kagawad Roger kung unsa ba gyud. So at least nanga-relieve. Yes. Nanga-relieve ang na-assign dito. Kay lagi dugay na kay nato na siya nga kining na eksperyensya nga kung mag-operate ang Clenro pag-abot dito wala na diha. Murag nasayod na sila ba? Nga na-operation ibay gayon. Unya ang atong informant ingon siya nga wala na gyud kay paglabay ninyo sa Lumbia mag-text na sa Lumbia nga na diha pa yung ang sakyanan sa Clenro. So may lamang tatuog natay daghan sakyanan makapuli-puli niya or private baka nga sakyanan gamiton pero wala man pod. So ilado kayo atong sakyanan. Nya mo nang sa di pa layo pa kaita Lumbia pa nang hipos na ng mga illegal dito nga activities. But again, salamat ta sa mga other law enforcement agency no sa Dinis Dakbayan. Labi na sa NBI nga even a very short notice. No, more response gyud. Naay bag-o last February naay bag-o na pod niya Chinese national. Lang yun mo na report from February lang yun. And nagsaad siya nga March 4 iyang i-dismantle
ang iyang gi-install dito para illegal nga pagpangwa sa gold. Pero after March 4 nag-surveillance ta. Igo ra gitabok gihapon. Okay. Nas tabok. So pastilan. Lisod yun. Pero mo lagi na, di lang ta mawadag padlaong kay napagyapoy mga law enforcement nato nga mga kauban nga nagmatinodanon. That's right. And they are now kana bang gatimingon lang yun. Kay nakita man nga sa buntag dili mag-operate. Yes. Base lugar sa surveillance nga gihimo karon dito. So ang operation is gabi. Okay. Gabi. Nya kay kung gabi tulog na mo puntaw ang opisina. So muna si lang buhaton. But naanay gihimo dayon dili na ako ibutyag kung sa pag-operate. Yes, of course. Kay makadungog niya to sila. Basta kay padayon ang atong pagkampanya kabahin niya na aron sa pagprotektar sa atong kinayahan. Kay luoy kaayo ang atong mga katawan labi na ang namuyo daplin sa suba nga ang panginabuhian usa sa ilang source of kanang pagkaon ang suba. That's right. Kay mamatay ang suba tungod sa kataas sa dissolved oxygen nga di na mabuhi ang isda. Kung namagaling isda makakaon sa mercury nga ilang gagamiton. Makontaminate na pod. Na may lang unta kung kanang sa ila pa ingon dabi og dito sa mga kana bang mga tao nga wag gyud tawo nakahibalo kung unsay nahitabo. So mo nang padayon gyud ang atong kampanya ni ana aron nga masugpo ning mga illegal nga mga binuhatan sa atong mga igsoon. Sobrahan og kana bang grade ba nga dili igo ang ilang unsay na sa ila. Yes. Kay hotdon gyud wala ra bay madala na. Yes. Di ra ba na madala kung mamatay, ha? Di ra ba na madala so mo nang kinahanglan yun magbago ang tanan kay kining kalibutan kining kinayahan pinialan rata no gipahulam lang tana gipamanage lang tani dili angay abusaran. That's right. No. Nya mapasalamaton pud ta engineer sa lumulupyo sa mga kabarangayan nga padayon no nga kung unsay mga activities ga-report gyud sa atuan no nga to kanang inform us no kung unsay mga panghitabo dinha sa mga kabarangay. Of course, concern kuan man gud pud sila sila may apektado niini no. Tinuod. Kung mahimo palagi ibutyag ilang ngalan kay pasalamatan. Yes. Amo nang buhatan pero mohangyo man gud silang ayaw taon mi isulti kay ang among security pod. Yes, that's Siyempre, kuan biya na dagko biya na nga mga personalities involved. Mga nanay gipansaligan. Yes. From national lagi kuno sila, from Davao kuno sila. Nya kung in kaso may bawaan nila kung kinsa na atoy ako isulti lang ha. Ay lang ninyo isumbong ha. Katong usa ka barangay opisyal ingon siya, "Sir, pwede ko makabalo kinsa na nag-complain?" Inako nga. Ako ni sang giingnan niya. Ang nag-complain, di siya gito tinuod niya ngalan. Kay nagtago na to daan. Yes. Pero kung ako manggaling sa siyang nailhan, di sa ginako isaba nimo. Yes. Pasalamat gali ko kay naay mga concern yung mga kaigsunan nato nga nagpakabana. So protektahan sa ginamo na. That's right. No. Anya kini pod siya nga problema, it's dili lamang ni gid masolpad kung ato alang local government unit ang saligan no ato ang Glenro kinahanglan ni siya kining suporta usab sa ato mga once again sa ato mga kining national agencies no sa pagtinabangay aron sa mga pagproteher no sa ato ang kinaihan labi na sa ato mga kasubaan din ha which is kining gipangbuhat nila makuan man gid ni as large scale no kaya doon na nay mga sakto mga kahimanan na sa pag mina din ha. So once again dinhi sa ato ang dakbayan we're doing our part no sa pagproteher sa pag monitor no nga malikayan gyud ang kining mga large scale nga walay igong permit no wala gyud ni agi sa tanang proseso nga legal aron usab nga maprotektahan ingon man mapreserba no nga ato ang katubigan kay lagi paet kaayo kung hasta nga ato ang waterways wan guba na wan nagay so, ato gyud na nakita kung unsa ka importante no ang tubig ug ato ang waterways
nga mo'y usa sa ato ang mga source gyud no sa kining ato ang pagkaon panginabuhian. Okay, grabe ka destructive ang ilang gihimo, no? Kay mogamit gyud og backhoe. Backhoe, yes. No? Gamit og backhoe nya dayon mura og nangamote ba? Yes, yes. Nga kalot tinhi, kalot anahan. Biyaan nya dayon ang flow sa tubig na usab. Yes, yes. Usab nya mo to makadaot sa katong nay mga farming nga abay sa suba, no? Kay mabanlas in kaso na dako nga baha. Mabanlas kay dito man paingon ang tubig. So muna nga dili lang ang ordinaryo nga citizen ang dapat mo istorya gyud. Dapat gyud ang mga barangay opisyal nga naa diha. Sila gid unta ang mo tan-aw kay sila may gobyerno ana nga barangay. Unya dayon do na gani koy gi-propose nga ordinance nga manubag ang barangay opisyal nga wala nagpakabana. Yes. Pero amot ang asa na to ato tong ipalo-upon sa ila ni Kagawan Roger kung unsa nato ikahimtang adto kay usa to sa deterrent nga makaingon ang kapitan nga ay na specific nga igay niyo. Yes. Klaro na kita ni ma-appeal na dalahi kita ni. Motong nato isa ka kapitan nawag sa ako nga engineer report ko sa imo mo ni tabo kay base na sa ako'y pasangilan nga ako'y nagprotektar ani niya. Kaya salamat kap. So atong adtuan dai na karon kap. So na ang atong coordination sa ubang kapitan. That's right. No, so thank you kayo no sa atong concerned agencies ug padayon ta no sa pagpagabana dinha sa ato ang mga kabarangayan no kay aron usab nga maprotektahan ang ato ang kinaihan. Kita ra magyapon mahimulos nini kung maprotektahan ni siya no, mapreserbar ang mga waterways. And of course, aside from this engineer, kini sa mo nang gikaingon grabe ka init nga hilisgutanan, mo'y pila na katuig, no? Pila na katuig mao gini labihan ka init nga hilisgutanan labi na sa inyong buhatan, no? Kini nga sa ato ang basura which is dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Malipayon sabtan ini nga move nato nga atuag yung gihingusgan o atuag yung nga gipatuman o atuag yung unsa ni encourage o atuag yung gipahibalog unsay role sa ato mga kabarangayan binas sa mga newly barangay elected no nga kining ilhagyong kining hatagan og hipon ang maong balaod ang kining ato ang no segregation no collection policy. Engineer kabahin kini sa pagpatuman sa atong RA 9003 ug man gisuportahan ko usab kini sa City Ordinance number 13378-2018. So kumusta karon na engineer? Before that, yes. Balikan na tong istorya tong hisgutanan sa basura nga mao gyud gagamiton yes. Bato sa administration. Mura ko unsa problema unsa ba di daw kasabot ko galingon nga moingon diha sa radyo nga kaluoy sa sanitary landfill. Bitaw. Na mismanage. Oh, you visited kinsa may manager diya. Pero ako man niya. Nganong inana nga punto ba? So nako nga di man gini maayo gyud kay sa tinuod lang gyud nga istorya. Kay na naman ta sa Clenro in 2018. No? Kita na may naghawid sa Clenro. Compared to 2018 taman sa 2022. Og 22 to present. Lahi na gyud ang lahi na gyud ang kahimtang sa atong sanitary landfill. Yes. Kung mayngon ta sa una nga the only sanitary landfill in Northern Mindanao nga maayo pagkadala. Ako kung 80% na siya sa una, karon 99 to 100%. Yes, no? yes. Ka maayo. Kay sa una katong nakaanhi si Secretary Simato. Yes. Pag-adto niya sa pagalungan, believe naman gid siya to sa atong sanitary landfill pero maulaw pud ta og tan-aw kay ang kilid sa landfill puno sa basura. Makita nimong basura. So kanya siya dili gid siya 100% nga maayo. Pero maayo na to adtong panahon na. Pero karon kung adto mo mas gipa-improve gyud. Mas improve. Mao nang nain ko nga ka unfair basab kaayo nga statement nga ignon nga mismanage na luoy na kaayo. Yes. Mahimo ng dumping site ang landfill. Motong naka-decide ko nga sakay maayo kung akong imbitaron ng mga media. Yes. Dili na ako ang mutubag kay kung ako mayon na ikaw may nagtubag. Nga mo gid na imong tubag. Yes. So ako imbitaron ng mga media nga mo bisita sa landfill. Na
wala schedule, ugma na dayon. Yes, Ba? Kay lagi, basi makaingon sila nga, kay madto man di ba? Kung gusto, ugma dayon. Ay, minsan lang, next week na lang, sir. Ayaw, kay kung next week, basi makaingon mo nga, agaparan niya. Inyo man ang gipreparahan. So, manang, pagkaugma yun, sumotong, na dito ang ubay-ubay nga sakop sa media, mga 20 ka pinto. Apil ang katong Manila Bulletin. Yes. O ang GMA dito. O uban lang mga local stations. So, ilang kong interview sa mga istorya. Ikaw istorya. Ikaw may nakakita. Ikaw may nakakita. So, but pasabot nga, issue ra gito in aid of re-election. Yes. Issue ra gyud kay aron niya basin di ay. Pero ang ato is unfair man nga maghimo sa insakto, no? Maghimo ta og maayo niya dayon lainon og istorya nga kita mo ay mahimong damage bitaw. Yes. So munang ako nag-invest gyud ko sa panahon sa kwarta. Yes. Siyempre, pagkauman, pakanon man mo na, kaya nga lang, unto na gunaman, mawapod ta as kanabang atong batasan sa Pinoy, atag yung ayuhon atong bisita. Pero mula gina, nahuman ang issue. No? Marag kuan kito sa kuan na engineer, marag supalpal kito sa ilahang part kay issue na natubag man largo, no, di ba? Dili na gyud niya kita ang mutubag directly kay ang mga gisakupan man sa Trimedia ang nakakita mismo kung iyon sa dayon napagitoy another issue nga ang basura magikolekta sa syudad giyabulang daplin sa dalan kay gipilian diha pilian dayon wa na giabot sa sanitary landfill. Ako kada week man gyud ko musaka dito. Wa man ko kakita nga nagyabog basura sa dalan. Grabe yun. So muna nga siguro tungod kay ang pananaw ba? Alam tang ang pananaw sa uban dili pareha sa pananaw sa uban. Yes. Ang iyang pananaw basura siya nga kanang basura gyud. Iyang pananaw kay sapian man siya. Pero alang sa mga kabos, sa mga pobre, dili to siya basura. Kwarta to. Kwarta to. Kay recyclable man to. Ang gibuhimo man gud ning atong mga garbage collector. Private kaning ato sa city, barangay. Kung na sila matigom nga mga recyclable nga mapuslan pa, makwartahan, ila na siyang hipuson o ila na yung ihulog diha sa mga junk shop na ilang malabyan. So, pagbalik nila, kwarta na ipaliyento. Diba? Na ipaliyento. So, muna nga, kuan lang yun, ano bang, issue yun. Baseless, ganyan siya nga. Baseless nga issue. Na unta, tanaon gyud nato unta unsay tinuod mao na itong ikuan dili ta maghimo og issue aron lamang sa pagdaot no sa tao kay di na effective karon kay sa una siguro pwede ta mamakak pwede ta mo istorya pero karon high tech na di gani ka makaingon nga mayon ka nga asa ka ka nga ani ako sa kuan ni ako sa Divisoria makitaan man ka. Paglata sa GPS, wala na sa istorya. Tuwa magag Cebu. Tuwa magag Cebu imong location. So muna nga karong panahon na di na pwede mamakak, no? Kay sa una atong una giduo ra gyud na sayod. Una pero karon dili na. Mismo ang tao makabalo, nga makak baka wala. Kay may bawaan man. Tungod sa imong aksyon. Balik ta sa basura. Atong January 30, ang atong ipatawag ang tanan nga kapitan o ang ilang focal person sa solid waste management. Ato silang gi-inform regarding sa compliance sa Republic Act 9003 o sa atong local ordinance 13378. Motong dunay agreement dugay gani sila gitubag sa akong giingon niya maghimo tag deadline kung kanus na ito ni ipatuman. Yes. So, walay naningog. Kay 24 na katuig ang maong balaod. Yes. Wa gyud tumana, no? Daghan na kayo IEC, daghan na kayo mga campaign nga atong gihimo aron lamang mapatuman ni pero murag mulahos lang. In fact, kung magpatawag ta og mga pulong-pulong meeting
seminars regarding solid waste management. Gamay ra kayo. Gamay rin kayo man. Gamay rin man nga. Yes. So mutong yunhan na to sila nga kung dili ninyo tumanon ang 9003 karong tuiga, I will file a case against you in violation of that Republic Act. Yes. Kay It's an administrative case, ha? even criminal, criminal liability ana. So muna nga gipatawag na sila atong January 30 o gikasabutan nga ang mga barangay nga wala nakakomply sa mga basic requirements sa maong balaod. Kasuhan. Deadline akong gitagaan sila kay 30 man karon 1 month. Yeah. Sugod sila. So February 29 ang deadline. So manang February 29, sad to say, napagyapoy barangay nga non-compliant. wala pagyapon. Ang basic man good is kinahanglan na kay ordinansa kung sa pagpatuman sa imong solid waste sa imong barangay. Kay lagi ang hisgutanan sa basura, ang barangay man ang dunay dakong responsibilidad. Yes. Isip front line sa barangay. Unya ang syudad, igo lamang siya motabang pinaagi sa pagkuha sa residual waste. Katong wala na gipulos, dili na ma-recycle, dili ma-compose. Yes. Si barangay gyud ang makuha sa recyclable o sa biodegradable katong mga malata. And nahitabo no sa may agi pang mga katuigan. 100% si syudad ang gatrabaho. Yes. Muna dayon 100% pod nga ang syudad mo'y Gigo sa isyo. Gabatoon sa tanan isyo gikan sa tanan try media apil. Yes. Social media. No? Nga ang syudad nga unfair also kay dili man na trabaho sa syudad yun tanan. So kinahanglan shared punta sa kinabang batikos. Na dili kay syudad ra. So manang kanang giingon nato nga residual waste based sa atong waste analysis and characterization study last year. 14% lang na sa basura. Supposedly more na i-collect sa Mura city. na sa city. Mura na sa city. Unya ang for 2 years na ang nagkanta unsa ni sugod ta pag-implement sa no segregation no collection sa barangay 1 to 40. Okay. Kay ang ako is kung ato ni siyang i-implement diretso sa 80 ka barangay ay piang ta. Ma-overwhelm kita. Okay, ang una pag-monitor unsaon. Yes. Sa 80 ka bok. So 1 to 40 lang. Residual, recyclable, bio. Gimiting sila, kapitan. Ang problema ni barangay 1 to 40, wala siya kabutangan sa iyang bio. Okay. Yes. Tungod sa iyang kapiot ba? Yes. Wala gyud. Mga commercial spaces na na. Lisod kayo. Ato sa nang nasabtan, no? Nga di man pud pwede nga inyo na trabaho, inyo na bahala mo. Yes. So ang atong gihimo sa Clenro is sige, amo ang residual, amo ang bio, Yes. inyo recyclable. So muna inihitabo sa barangay 1 to 40. Ang iyang malata diha kuhaon nato matagbuntag. Dayon ang iyang residual kuhaon nato pagkagabi. Okay. Pero ang residual sagol yapon ang recyclable. So mo nang strict na kita implementation sa no segregation, no collection. Kung naay basura nakagawa sa imong balay nga wala na segregate, tuktok na mo imong balay, among iuli sa imong basura. Okay. Kung masuko ka, maulit ka, kay maldito ka, sipat ka, siga ka, then we will issue ordinance violation receipt. Yes. Penaltyhan. Okay, ang ako lagi sa una nga di na unta tama abot anang penalty. That's right. Tumanon lang gud nato ni kay para man sa ato tanan. Pero kung di gyapon gahi ulo mapugos gid mi to issue ordinance violation receipt. Ang mga ning barangay sub no nga nagsugod na og implement na lipay kita. Kay although naay mga barangay nga niingon niya pwede ba nga out of 8 ka mga purok suna nila pwede ba nga sir hangyo mi nga duha lang sa among i-implement karong bulan na then next month another duha antod mahurot kay i-perfect sa namo ang system
Nya dayon ang ila pong capacity ba. So ako una wala ay problema na. Kay at least nagsugod ka. Nagsugod ka. Then matudluan na gidayon ang imong constituents. Ang Cleanro is willing to contribute sa labi na sa mga technical na mga aspect. Ang sama sa gibuhat sa barangay Kauswagan ni Kagawa Janjan Lim. Ang iyang programa gid ang Kalimpyo sa Kauswagan. Request siya nga unta matabangan sila sa IEC sa ilang tibok barangay. O sige, we will commit 100 employee. Dili, 10 employees. Out of 100 ka kuan. Among ipadala sa imong barangay for 15 days. Nga musuroy gyud mohatag nga magsigritas basura mo ning basura nga angay nimo ilabay anang orasa anang adlaw kinipod maupod. So hurot nahuman. Implement na dayon. So muna nga lipay tana nga mga inisyatibo sa barangay. Then ang ako yung kagahapon ako yung gilamano gayo si Kapitan Baktong sa Balubal sa People's Day kaya naman siya nakita lang ko di ko ni palabyon nga adlaw mintras nakita mi ni Kapitan ako siyang i-congratulate Kapitan Baktong sa imong maayong nga pagpatuman sa atong solid waste sa imong barangay kay ang nahitabo man gud una is nag dry run siya sa atong relocation nga area dayon after pila ka weeks iya dayon gi anam-anam og hurot na tanan barangay. So pagkaabot og March 1 nato nga strict implementation, kuha na gid siya. Kuha na gid siya, full na gid siya. And then ang resulta sa wala pa siya nag-segregate ang mga tao, wala pa nag-segregate ang mga tao. Labay na lang diha. Ang iyang ma-generate nga basura sa kada koleksyon kay twice a week man naa sa 9,000 plus kilos. Nga makuha sa iyang barangay. Pag implement niya ang data nagpakita last week 2,400 na lang. So dako kay gikaridos. Layo gikaridos. And dako na nga contribution sa atong sanitary landfill. Yes. Kay una ang iyang lifespan. Instead nga naglabay ka og bulto-bulto nga basura, gamay na lang. So buto sabot niya ang iya bang kanang abtan capacity sa mapuno maprolong na to. Labi na gyud kung magkwanta ning atong i-apply ning waste to energy. Wala na gyud basura. Pero for the meantime nga wala pa na kay puros pa man proposal. Daghan na kitag proposal to waste to energy sa opisina ng Lawat pero taman ras proposal. Pag-abot sa pagpangayog data, nawala na. So muna nga dako kay mong pasalamat kang punong barangay Baktong sa iyang pagpaningkamot diha sa iyang barangay Balubal sa kining sisgutanan sa basura. And I hope daghan pa nga barangay ang moawat. Like ang atong yung model nga barangay nga adtuan sa atong mga barangay officials, barangay Pagatpat man. Pero napildi man to sa kapitan. So napildi sa kapitan. Nalipay pod ko nga gipadayon sa newly elected kapitan kay 100% compliant sila. Unya dayon na sulod na gyud sa kana bang mindset sa iyang mga katawhan nga mag-segregate gyud basura. Pero lisod gyud, tinuod na challenging kayo. Lisod gyud kayo pagpa-implement. Labi na sa una ni engineer grabe. Si Barangay Pagatpat, si former Kapitan Gabo, halos kada semana nanay 88. Kaya isumbong man siya nga ang basura gapamilion. Munay tinor sa complaint. Ang basura gakwaon katulang iyang paborito. Basta mahimo lagi istorya regarding basura. Dayon ang basura galabyan lang mi. Iyang gapilion. So muna nga kami sa Cleanro hatag gid mi tabang mi technical assistance even sa pagtubag sa 888 kami maghimo. Kay among gabuhaton nato tabang mi sa iyang among adtuon gyud ang complainant. Among investigaron. Unya dayon pag mag-investigar i-educate. Nga mo di ay nga imong basura wala ko ani kapitan kay sagol mo din na mo man ang sa balaod nga nag-implement ni kapitan. So pasalamat kay ta sa inyong kapitan nga nagmatinod na ni
So unsa man din na sir? Kinahanglan i-segregate. Nay adlaw nga kuhaon ni siya kining mga malata kining mga dahon nay adlaw ana. Muning adlaw. Dayon ang kining residual mao pud ning adlaw. Yes. So nasunod hantod nga na perfect yun ni kapitan niya. Nakadawat gani siya og kanang recognition no sa atong Solid Waste Management Board sa iyang maayo nga pagdala. Then karon daghan na. Gasunod sad si Barangay Makabalan. Yes, si Barangay Makabalan, Barangay Balubal o sa Hugman murag hapit-hapit na. Nalay gamay internal problem between sa katong ilang system sa unang i-implement. Pero at least no, ubay-ubay na gyud ang mga barangay nga nagatuman sa maong Republic Act 9003. That's right. Kay kini alang magini sa kayuhan nato ra pod no mga katawhan niya. Lagi sa ingon pa ni Engineer Marag lisod kay sa kinahanglan, no? Lisod kay sa of course this is behavioral change man gyud no kay kung kaniadto anatang labay sa basura lang bisag unsa nga basura ipon ra sa usa ka kining container so karon ato naging i-segregate dira pa lang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay kay aron sab nga makolekta kini kay lagi hugot ato ang kining implementar sa no segregation no collection policy which is dako gyud kay gikatabang no sa ato ang dakbayan o sa ato ang mga kaigsunan no dira sa itong mga kabaranggayan niya. With this engineer as of now no ang ato ang mga kabaranggayan kumusta pod sila sa implementation na ang tanan ba ning kuan gyud or naapay uban nga murag medyo kuan pa gyud kining wa pa kayo nahatagig atensyon ang maong pagpatuman. Napaghihapon siguro mga kapitan nga kana bang gasalig or kapitan nga wa pa gyud kasabot labi na to mga bag-o nga wa gyud naka-comply sa requirements sa Republic Act 9003. Munang dako kay ko og kanang pasalamat yang Mayor Clarix no. Ningon sila nga way hanaw. Ningon sila nga walay kuan walay kaisog pag implementar sa balaod. Hindi na tinuod kay kagahapon nga kani political will. Yes. Kay kagahapon iyang gipirmahan ang usa ka notice of violation. Okay. Sa mga kapitan nga wala nagtuman. Nga iyag yung ipatuman or else manubag yun sa balaod. Yes, so una nga lipay ko na salamat kay Mayor no sa imong suporta ug padayon lang kita alang sa kayuhan ug amo silang itagaan og among murag first tracer after atong violation nga notice. First tracer after 15 days nga asa na. Kung di gyud mo kahatag up to second tracer, pag ay katulo is i-inform na mo sila nga ang ilang violation amo nang gi-submit dito sa Environmental Management Bureau sa DNR for appropriate legal action. Way mahayay no? Way mahayay kay sala kay ni-enter mo og kuan positions barangay. And aside from that, diri sa LGU sa inyong buhatan, sir, wala kita kakulang pagpahibalog pag kining guide sa ilaha kung sa ilang angay buhaton. Tinuod kay in fact ang Clenro gahatag yun og usa ka empleyado matag barangay as solid waste coordinator. Okay. Nga may mo monitor. So, diha maghinilaka na sila diha kay kasaban man na. Yes. Kasaban na sa barangay. Isog ning ubang barangay kasaban man ang pag-uli sa akong empleyado sir, kasaban ko dito sir. Sige lang makabalos ra lagi ta. No? Kay lagi ang ilang tanaw ang basura is dugang sa ilang trabaho. Dugang dili kay dugang inyo ginang trabaho. No? Nasa inyong responsibilidad. Munang atong first week sa March, ito tas Manila no nag-attend ta sa Eco-Waste Coalition. Na yung mga sharing dito sa mga barangay officials na lisod i-implement ang unsa ni Republic Act 9003 kay labi na sa mga barangay nga minus income. Minus income. Yes. Ito nag-share ko nga kuha na inyong mayor kanang ihangyo ninyo kay sa amo ang among Mayor Clarix dito last year naghatag siya 108,000 pesos for assistance sa solid waste management. Yes. Ihatag na exclusively di na angay gastuhon kay mag-party mo. Di na gastuhon kay ipalit ninyo og unsa ba balit og bond paper.
gastuhon na aron sa pag-manage sa inyong basura. And then gawas ana ang among syudad sa Dakbayan naghatag og incentive sa mga barangay nga kanabang una ang biodegradable, ang recyclable, iya man ni barangay. Yes. Ang iyang residual, kung siya maghatod dito sa sanitary landfill, hatagan mo bayran sa syudad. Yes, yes. Og 2 pesos matag kilo, 150 to 2 pesos depende sa distansya. Ihatag sa ila aron makatabang sa ilang maintenance. Kaya usana sa kanabang makapainggan niyo sa barangay nga mayon niya wa mi kwarta. Yes, yes, diba? yes. So recyclable mo kwarta. Residual nga wa na gipulos nga wa na gid man gid mo kwarta pero mohatag ang syudad yes. og bayad isip tabang sa imo nga gitabang man ka sa syudad amo man tanan trabaho. Amo man ang trabaho sa syudad ang pagkuha sa residual pero gitabang man ka subaran ka na mo. Yes, yes. So inana so nalipay sila first time na ko na nadungog ingon sila nga naiinana nga incentive nga pwede di ay. So ila ko nung i-replicate sa ilang mga lugar sa ilang mga LGU kung unsa ang best practices nga nahimos kagayan. Then dito sa dayon sa national leadership na may taga National Solid Waste Commission dito ang lingkod. Dan mutana man sila kung unsa kuno angay na buhaton aron ma-implement yun ning 9003 basura kay di man yung problema nga Cagayan ra tibok Pilipinas. Yes, of course. Tibok Pilipinas. Yes, mo ginay challenge sa tibok Pilipinas. Nako nagsuggest ko nako nganong dili nato himuon pareha sa kana bang compulsory sa mga budget sa mga LGU or barangay nga mag-budget gani sila nagyoy solid waste management fund. Pareha sa disaster. Yes, na 10% na automatic na kung pila imong budget 1 million 10% na dito. Sagad GAD na mandated na nga ang imong budget na pila ka porsyento 5% sa na sagad. Yes, yes. Nga imo-on nga para ra gina sagad. Mahilabtan dira, no? Ang purpose is that kana gyud yung program. So with the solid waste nga dapat mandated gyud i-amend din yung balaod nga bisag 3% lang. Yes, yes. 3% lang sa budget para sa solid waste nga mag-atiman kay sige mo pa-implement namo pero wala mo kwarta wala pa mo assistance nga gihatag. Yes. So na to kay aron niya aside from kanang lahi nga fund nga funding source sa barangay or sa city nagyoy regular nga di mahilabtan for that purpose. Nakakuan sila og gwapo ayo mayo. Yes, yes. I hope nga ma-consider nila to. That's right. No? Kaya aron usab nga lagi sa day-to-day operation pod no dinha sa itong mga kabarangay sa itong mga LGUs nagyud sila naka-allocate gi-allocatean gina no sa ato but lahi man guning mandated engineer no kay kanang di gid siya mahilabtan kanang kinahanglan din siyang sundon kay mandated man sa so nindot pa siya nga suggestion. Kay kung walay mandate ana depende ra sa barangay. Yes, yes. Kung bubutan na, kailan nag 5 mil diya sa solid waste pang snack sa meeting. Ang pag-implement, sa umana. So, mas maayo mo itong nagyoy budget kay gaan, no? Sa pag-implementar. And, of course, kini sa engineer, aside from kining, kining responsibilidad sa ato ang mga kabarangayan, usag gyud pod sa ato ang gihingusgan niini ang matag household no ang to really follow og kining pagsunod sa ato kay lagi kita ra magud poy magka-problema kay of course no segregation no collection policy kita gyapon matamukan sa atong mga basura og dili nimo na i-segregate no tinod nya mo nang ang mga residente nga ako yung ganina amo nang tuktukon amo iuli na yung basura amo nang iuli nga i-segregate ni kung dili nimo i-segregate penalty ta. Yes. Nya dabi man imaho natoy mutana sa Facebook na Facebook page mutana siya. Dabi kun niya na kolektahon. Ni maho. Maho gyud pero kolektahon gyapon. Yes, yes. Kolektahon gyapon na, no? Pero abtad man nagpila ka adlaw. Kay aron nga makasabot ka nga wa gyud ka nag-segregate. Yes, yes. Kay kung paglabay na mo kuha na mo dito kuha ra man lagi gyapon. Yes, yes. So kinahanglan niya ma-educate ka, makatuon ka, na penaltihan ka, kuha na mo na
kung na kay 500 per kuha, kay mas 500 man per violation. No. oo. So 500 karon kay wala man ka nagsigregate 500. Di gyapon ka magsigregate ma, another 500. So antod nga mahurot yung 500, basin og magsigregate na. So mo lang yun na dapat lagi consistent ta sa atong implementation. Yes. Kay kita ra ba sa gobyerno, gasawayon ta nga may lang ta sa masugod, mas may lang mo sugod. Pero consistent lang yun, no? Sama sa atong gibuhat sa single-use plastic regulation. Murag tibok Pilipinas, murag Cagayan de Oro siguro ang nakasustain. Gani kay ang ubang mga LGUs na engineer kay ang kwan na kay each week na lay isa ka adlaw gi-allocate for para dili magamit ang single-use plastic. Ano pa walay pulos, walay impact ana. Yes. Ano dayon dito sa Manila sa una, baguhan pod ko kay wala pa man ta nag-implement sa Cagayan, wa pa bugos clean road to. Dito sa Marikina nag grocery me kay para lagi supply sa pagkaon dito. Walay silbin, walay kuan. Nya dapat magdala day ka. So among gibuhat amo na lang giana sa mong dala kay wa may sudlanan. Yes. Yeah. Pero siyempre bagot-bot yun kay baguhan yun. Pero sa man mauman. Pero lately pagbalik to dito kay na may silupin. So dili consistent pa. May lang pagsugod. But we're happy diri sa atong nagbayan engineer kay na-adapt na gyud. Na-adapt na although naapay mga negosyante nga gagamit og sandubag pero pag masapnan penalty gyud, no? Nya pasalamat gyud apon mi sa mga informant. Yes. Mga silingan yung mga marites. Ngayon niya, sir, kini sa among silingan sir, kini dia mo ni ga issue ni plastic. Ang kuan ani ang kuan pa na engineer ang katong mga kaatbang niya nga mga negosyante kay ning follow ang isa ka negosyante ako gining i-report niya akong tapad nga ning follow. Nya na din batang alibay na rin. Ngano ako ra man dakpon, ako silingan nga nagmuan mi sila silupin wala man. Inako wala man siya na sapon. Ikaw may nasapon. I-reportan na. I-report gali na siya kay amo siyang i-surveillance. Yes. So muna dagko nga mall sa ato. Balik sa opisina yun. Kay gusto ibalik ang plastic bag. Yes. Pero inako nga aya na siguro na kung wala na ko screen row. Kay kung ako pa inyong istorya, bigig ko musugot. Gawas kung usbon ang balaod. Mayon ang balaod nga pwede na. Ang alag mayon ko nga dili na wala mas balaod. So for as long as na ang balaod nya mayon mo nga moratorium lang adi pwede. Nasugdan na nato ni. Na nata sa kanabang maayo na ang atong pag-implement. So di gid pwede. Dito lang nadada sa inyong branch nga pwede pa. Ayaw lang din. Nindot sa engineer kay maski na to ang mga katawahan ba no nga gipuy-an na gyud ang maong pamatasan nga kung of course kung mang-grocery magdalag ka og galingon nga mga kining container kining mga sudlanan and or di ba ka eco bag which is kanang kuan biodegradable siya. So importante gyud nga kining ma-sustain siya kay kadugayan ma-change naman gyud ang behavior sa mga katawhan. Pero ang changing of behavior mo na yung pinaka-dugay o pinaka-labad kay kultura naman. Nanda na. Pero dili imposible, no? Dili imposible, no? In fact, ngayon ko nga congratulations gyud sa Cagayanon. Manuman. In 2017, before ko nakalingkod sa Clendro, nanay dita ko yung kaptan nga ang tagsa Cagayanon makaproduce og 0.76 kilogram of basura gikan sa iyang pagmata hangtod sa iyang pagkatulog in 24 hours. Muna iyang ma-produce average. Last year, nag-conduct mig balik og analysis sa mga basura sa Cagayan. Sa nitabo, from 0.76 nahimo na lang 0.42. So dako gyapon kay gireduce. Dako gyud kayo og kanabang do na nay kausaban. Kay di man pod pwede nga may sila nga kinahanglan zero waste ta. Kay kaon ta og saging naman ay panit. Ang alang kaon na tong panit. Palit tag rambutan alang kaon na to apil ang panit og liso sa rambutan. So na gyud. Pero at least ang nahitabo is
nanay consciousness ang Cagayanon nga mo refuse og basura. Kaya ako kung magpalit ko nya dayon putoson, pagtanaw na ako ang giputos kanang silupin para palit ka utan, palit ka og mga pagkaon lugar kining putoson nila. Ialaw mo na to na gyapon. Ngayon gyud ko ayaw na putosa. Bitbiton ko na. Yes. So nanay awareness ang mga taga Cagayan nya mo balibad sa basura. And then ang analysis diha is ang daghan nga basura na lang mo ng 0.46 kay nahagkap tungod sa atong kining mahilig na ta sa online shopping. Yes. Pag-deliver sa ato single-use plastic ba to? Yes. So hagkap siya mo ng 0.76 na lang, hagkap siya kay mo nay mood na lang, mood of kining shopping sa mga tao. Pero mo lagi na ang atong dakbayan nag-invest gyud nga tanan klase sa plastic natay plastic densifier karon nga equipment nga himuon tunawon ang plastic, himuon siya og other product. Yes. Other product. So ang atong goal ana gud niya kinahanglan walay plastic nga maadto sa atong dagat. Yes. Kani namo koy mga plastic leakage. Kita ang Cagayan de Oro ang una sa tibok Pilipinas nga nakahimo og city plan of action on marine litters. In marine litters. Og muna itong pagpaningkamot mo nang natay plastic densifier. Ang atong gihulat na lang yun ang pagpaandar anang machine kay ang iyang power requirements is 3-phase. Ang ato diya single phase lang. So once nga ma-deliver na, ma-install na, then ato na da yung masugdan. Ang hipos sa tanan plastic. Himaon na tong bangko. Himaon na tong flower pot. O uban pa nga mga product nga pwede mapuslan. That's right, no. So dako kay ning tabang engineer to really reduce, no, sa ato ang kining plastic and of course mga kinatibok-an, no, sa basura dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro because ako nakita engineer murag nindot og padulngan kung stricto gyud nga ipatuman ang maong mga balaod nun nakalatid kay wa naman ta nagkulang as to kining to ang mga balaod nun aduna tay ordinansa nagsuporta sa balaod national dugay na pud napasar, no. So it's up na lang gyud unsaon paghatag ngipon sa maong mga balaod pinaagi usab sa ato ang mga implementers dira sa pinakagagmay nga unit gyud sa ato ang society which is ato ang mga panimalay ug ato ang mga kabaranggayan. Kami lugar nga implementers lugar dili na mo na kaya kung walay support yun sa atong chief executive. That's right. Munang gino kanina nga grabe din nga political will ni mayor. Gihimo ni mayor kay dili lalim ni iyang kasuhan, iyang pakasuhan ang mga barangay kapitan. Kaya ang iyang unang punta sa ako last year kaya nain ko nga ato kaning i-implement mayor. Siya nga kaya bagod na. Nako nga kaya lagi basta ato ning basta consistent ta. Pag-ingon niya nga sige go. So ako dahil siyang last week, ako dahil siyang gisulatan nga mauna ni ang mga barangay nga wala nagtuman. So ato na ning isyuhan og notice of violation. For information rato niya. Yes. Pero ang iyang gihimo ni gawas kagahapon nag-issue gid siya og kanang order diretso. Nako no na nga info pa man to kay aron nga di sa lugar magmahay ang uban ba. Yes. Pero believe ko it's a political will ni mayor nga iyang gihimo ang maong order memorandum sa tanan barangay kapitan nga wala nagtuman na to comply gyud aron nga malikay mo sa sumbong nga among ipasaka sa inyo. Right, no? Muna nga hagit na, no, sa ato mga kabaranggayan to really
implement sa ato ang balaod no na dinhi sa atong dakbayan ug sa ato ang nasod. Taas-taas hon tawag mga hilisgutanan tungod usab sa kataas sa scope no sa mga responsibilidad nga anaa gitaha sa ato ang Klendro but limitado lamang atong oras siguro sa pagbalik ni engineer lain na usab nga mga programa ato ang pagatukion dinhi sa atong department in focus. Siguro engineer, with this time mohang parting statement panawagan nga to sa ato mga kaigsunan. Salamat George no sa kaingon ako ganina taas kayo daghan kayo hisgutanan sa Klendro. Una patas 20%. Yes. sa scope sa Klendro. Unang lipayon mi no sa pag anhi pag-share sa among accomplishments, sa pag-share sa unsa ang mga programa sa Klendro o hinaot unta nga kanang doon na pa yung laing higayon nga ihatag alang sa ubang hisgutanan sa gabuhaton sa Klendro o amo lang yun hangyo no tanan listeners tanan nga nananaw nagmonitor sa FB page sa City Information Office nga magtinabangay ta kay ang gibuhat sa syudad pinagi sa Klendro dili ni para sa syudad, dili ni para sa Klendro, dili ni para sa amo, kundi para natong tanan. Kay ang limpyo nga syudad ato tanang responsibilidad. Yes. Daghang salamat ato nakauban ang department manager sa ato ang City Local Environment and Natural Resources Office Klendro, Engineer Armin Cuenca, and of course atong sa musunod na usab nga mga episodes sa ato ang department focus ato ang sab nga makauban si engineer no alang sa kining pagpahibalo na usab sa ila ang mga programa sa mga musunod nga bulan. And salamat sa oras ug panahon engineer ug bawo kadto naglangkob sa ato ang department and focus karong simanaha. Sa nga lamang sa kinatibukang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o man sa pagpangulo sab sa ato ang City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Kini na lamang si George Bacos. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod higayon ug maayong adlaw sa tanan.